Hello guys, good morning. Kagigising ko lang, paglabas ko sa kwarto, nakita ko agad ang napakagandang sikat ng araw. Naisipan ko magpaalam sa aking kasama para makapag-walking naman sa labas at makapag-ikot-ikot man lang. Ngayon inumpisan ko nang umakyat dito sa taas na hagdanan siya. Ako na may naglakad papunta dito sa taas. Iikutin ko lang tong property ng aking amo para mapawisan naman. Kaganda talaga ang sikat ng araw ngayon guys. Oh, masarap magbabad sa araw. Kita nyo, lalakad na ako papunta doon sa likod. Yan, hanggang doon guys ay bilong sa amo ko pa yan. Kasi dalawa ang kanilang property dito. Yan. Umikot na ako guys, papunta doon sa baba. Dito sa likod guys, may dalawang puno ng fig. Dito kami nangunguha. Ginawang jam. May isang bisis pa nga nahulog ng aming kasama, pero awan ng Diyos, okay naman siya. Diretso lang ako doon sa baba guys, kasi hindi ako pwedeng magpalayo. Gawa ng in case tatawag yung aking kasama, pag nagising ang aking matanda, marinig ko kaagad sila. Kaya nagpatuloy akong maglakad papunta doon sa baba guys, kasi feel ko talagang mag-walking itong umaga. Kakainom lang ng gamot ang aking alaga at hindi pa siya pwedeng mag-breakfast. So nagkaroon ako ng time mag-walking muna. At tapos ng aking kasama sa pag-prepare sa lamisa, kinausap ko siyang pwede bang mag-walking muna ako kahit saglit lamang. At pumayag naman siya, mabait naman tong aking kasama na si Aurelia. Naintindihan niya na mahilig talaga ako sa paglalakad guys. Maya-maya, pag mainit na dito sa harap ng bahay, mainit na doon, dito na lang ako maglalakad habang tulog pa ang aking alaga. Ngayon, paikot na naman, aakyat na naman ako doon sa may hagdanan, pabalik na naman doon sa taas para makapag-walking talaga ng maigi. Tingnan mo guys, ito ay sa harap ng bahay ng aking amo. So, umikot muna ako doon, pangalawang ikot, pero chinik ko muna kung okay pa si mami. So, tuloy pa rin ang aking pag-ikot, pangalawang ikot ko na to. Naglalakad lang, palakad-lakad lang ako kasi gusto ko talaga mapawisan at mainitan kasi sabi ko sa inyo guys, sa Ankara, palaging nasa loob kami ng bahay, hindi kami basta-basta mainitan. Ito pala sa left side guys, yan ang bahay na pangalawang bahay sa aking amo. So, dyan sila natutulog kapag andito yung mga relatives gustong magbakasyon. So, dyan sila. Ay, bumalik ako guys kasi narinig ko parang sumigaw ang aking alaga. Kaya, i-check ko muna kung okay pa ba siya o tulog ba. Kasi parang may narinig akong nagsisigaw. Kaya ako agad bumalik. Yan ang house 1 ng aking amo guys. Ayan. Kaya baka mamaya mahirap kasi ang Alzheimer kasi hindi na makaintindi. Pag anong gusto, yun na rin ang gusto talaga niya. Medyo parang bata na rin na matigas ang ulo. Kaya sumigaw ako sa bintana. Sabi ng kasama ko okay pa naman, pero gusto kong silipin kung okay pa ba talaga siya. Kasi alam mo naman yung aking alaga, masyadong ing-ing na siya guys. Kung anong gusto niya, yun talaga ang gusto niyang gawin. Kaya kailangan andyan agad ako. Pag hindi mo siya mapagustuhan guys, tiyak sisigaw yan at nananakay kasamang dura pa guys. So okay naman daw, patuloy lang daw ako sa aking paglalakad, sabi niya. So kaya ako nag voice over guys kasi maingay dito, maingay yung mga crickets. May araw naman din na hindi kami makarinig ng crickets, pero itong araw na to maingay. May sound at saka hindi ako makapag-adjust ngayon sa aking editor. May bayad na siya kung may mag-adjust ka sa background noise. Kaya patuloy ako sa paglalakad. Nagkapag-desisyon ako, dito na lang ako sa harap maglakad-lakad. Nakita nyo naman guys, ang ganda ng init dito sa harap. So mas maigi dito na lang ako para isang sigaw lang marinig ko na agad ang ating matanda in case magising na siya. Ang ganda ng sikat ng araw, pero hindi siya masakit sa balat guys kasi maaga pa eh. Kaya walking lang ako ng walking dito hanggang ako'y mapapawisan.
Yan talaga ang gusto ko guys, maganda sa feeling pag napawisan ka ng husto, naaarawan ka, malang ano, talagang maganda ang pakiramdam at magaan ang katawan mo pag nakapag-exercise ka regular. May pomegranate dito guys na hindi bilong sa amin sa kapitbahay, pero nangunguha ako dito kasi hindi nila harvest guys, pinabayaan na nila. Matamis to guys, oh, ganda lata na. Ngayon guys, dahil maaga pa, wala pang tao doon sa dagat. Ang sarap talaga maligo pag umaga, kaya lang di ako pwedeng lumayo ngayon sa aking alaga, gawa ng ano, mahirap na talaga siya guys. Di na ako makapag gala-gala ng matagal. Noon pag may nagbantay sa alaga ko, nakapaglangoy pa ako dyan sa umaga. Yan, tuloy pa rin ako sa aking paglalakad guys para mapawisan ng husto. Yan pala ang itsura ng kabuuhan ng bahay ng amo ko guys. Yun ang house 1. Kaya hindi siya ganong kalakihan, medyo ano lang siya, parang dalawang kahon, parang kahon. At tuloy pa rin ako sa aking paglalakad guys. Talagang feeling good ako pagka ganito ang rotation, mainitan, makapag-walking. Ayan. Yan, diba? Ang ganda ng bahay nila guys. Okay, parang kahon. Kaya lang, ano siya, open sa gitna. Yan, kita nyo yung anino ko guys. Naglalakad, kapitbahay namin yan. Oh. Bagong renovate yung bahay nila. Maganda naman. Yan, nakikiosyoso na ako sa kapitbahay guys. Ituloy ko na tong aking paglalakad. Baka mamaya kita ako ng kapitbahay namin na ano, nakikiusyoso sa kanilang bakod. Yan, tuloy pa rin ang aking paglalakad hanggang gising na pala yung kapatid ng aking alaga guys, na si Abla. Try ko nga i-convince mag-walking din siya para ano, makapag-exercise naman siya kahit papaano. Akitin ko lang muna siya, tawagin ko kasi para mainitan din siya. Ha? Swe. Hanggang sir. Kel. Kel. Bentot. Natakot na natutuwa si Abla guys. Tingnan niyo. Yeah. Ang sabi ni Abla, ayaw din niyang pumunta doon dahil bawal na sa kanya. Baka daw masagid siya sa sasakyan o masagasaan, takot siya. Ang sabi ko naman sa kanya, huwag kang mag-alala, hahawakan naman kita at dahan-dahan lang tayo maglakad. Kalaunan, sumama din siya. Sakyan. Grabe ang pawis ko guys. Aga-aga kong nag-walking kasama si aking kapatid ng alaga, si Abla. Ito. Kaya lang guys, si Abla hindi nagtagal. Gusto na niyang bumalik, gawa ng natakot nga raw siya sa sakyan. Pag may dumadaan na sa sakyan, nasa tabi lang naman kami eh. Pero takot talaga siya kasi hindi siya sanay na ano, nasa labas siya. Andito kami sa harap ng bahay ng amo ko. Nagpapainit pa rin hanggang ngayon kasi tulog pa rin ang aking alaga. 1 hour pa kasi bago siya makakain ng breakfast. So yun guys, ipiniflex ko yung bagong bilid sa taas, sa pinakataas na ng bundok yan. Bagong village yan guys, pero hindi na bilong dito. Yung puti, yan ang bilong sa Actor Village. Yung sa harap niyan, ang kanilang, sa likod niyan, ang kanilang gate. At saka modern siya na building guys. Ito naman ang bintana namin, yung pinuntahan ko kanina. Yan ang bintana namin sa aming room. Sa taas sa amo ko. Sa kabila naman, yung kapatid ng amo ko sa baba. Sa kabila is doon kami kumakain sa kusina. Pinasa gitna, yun ang pinakataas na table, open siya. Diyan kumakain ng mga amokis. Magkukintuhan yung parang sala na rin nila. Pagkatapos kumain dyan na magkukintuhan, magtatambay-tambay hanggang pumunta na sila ng beach. Yan, nagpapainit pa ako guys. Hindi pa talaga ako kontento. Gusto ko pa magpainit.
titingin-tingin sa dagat. Hanggang tingin na lang tayo ngayon kasi nga hindi na makalabas-labas o makalayo sa aking matanda. Si Abla pala guys ay pinaakyat ko na kasi para makapaggayak na siya pag almusal at mamaya punta na sila ng beach. Itong bulaklak na to maganda sa umaga, pag tanghali wala na, paypay na siya, natutuyo. Kinabukasan guys, nag-walking pa rin ako. Swerte ko nga kasi may free time si Aurelia. Siya nagbantay na naman sa aking alaga at pinapayagan naman niya ako. Siya muna magbantay tulad kahapon, kaya tuloy pa rin ang aking walking day. Nagpapainit talaga ng husto kasi nasabik talaga ako sa sikat ng araw guys. Kasi mas mahaba ang nasa loob lang ng bahay kaysa ganitong sitwasyon na nakakapagpainit kami sa sikat ng araw. Kaya ito na naman ako, sinasamantala ko na naman ang panahon. Yeah, lakad pa rin ng lakad, the same na area. Sa harap na lang ng bahay o minsan iikot-ikot lang, minsan ganun. Ito ang sarap ng araw guys. Sakto lang ang init. Yan. Nag-walking nga naman ako kasi ayan, binantayan na naman ni Aurelia yung aking alaga. So, nagkaroon na naman ng time. Naalala ko yung aking kaibigan na sabi niya, pag ako daw ang kasama, sabi niya, nakakapagod daw kasi parang wala daw akong balak sasakay o puro lang daw lakad ang gusto ko. Nakakatawa nga eh. Sabi niya, nako, kapag ikaw ang kasama, papagod talaga ako sa'yo kasi parang wala kang balak sumakay kundi lakad lang ng lakad ang gusto mo. Sa totoo lang guys, ganyan talaga ako guys. Hanggat kaya ko pang lakarin nila, lakad ko talaga. Kahilig-hilig ko talaga mag-walking. Kasi hindi ko ma-enjoy kung sakay ka ng sakay. Hindi mo ma-enjoy yung mga paligid ba, yung ganyan. Kaya surrender yung aking mga ibang kaibigan sa hindi mahilig sa walking. Ako mahilig ako sa walking. Anyway, sa day off ko lagi naman ako nag-iisa bihira lang ako magkaroon ng kasama pag nagbago ang kanilang day off. Balik na pala ako sa kwarto ko guys kasi baka nagising na yung aking alaga at tagaktak na ang aking mga pao. Dito na lang guys. Please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the notification bell para magkita-kita pa tayo sa next upload ko. Thank you for watching. Bye!